Actually, ang pinaka-objectives, kung iisipin po natin, ang pinaka-final and pinaka-ultimate goal dapat ng isang tao ay ang ihanda ang kanyang sarili sa pagharap sa Diyos. Isipin nyo nga, ang ating pinag-aralan mawawala. Ang inyong inimpok ay mawawala. Ang inyong kagandahan ay mabubulok. Pero tiyak ito, ang pagharap sa Diyos ay pangwalang hanggan. Yan talaga ay nakatakda na. Even Solomon na napakatalinong tao, ang sabi niya, lahat na pinag-aralan niya kung paano maging masaya, pinag-aralan niya rin yung kamangmangan, pinag-aralan niya rin yung pagiging masama, pinag-aralan niya rin ang maging banal. Sabi niya, lahat ng ito walang kwenta. And his conclusion, sabi niya, ito lang ang masasabi ko, matakot ka sa Diyos. At yan ang pinaka-obligasyon talaga ng tao. Ihanda ang kanyang kaluluwa sa paghaharap sa Diyos. Wala nang iba. Hindi ang pag-aaral. It should not be our final goal. Hindi yung pagyaman. It should not be our final goal. O maghanap ng kasiyahan dito sa daigdig. Hindi yan ang final goal natin. Our final goal is how we face ourselves with our Maker. Paano nyo ihahanda ang inyong sarili sa Diyos? At yun din ang dinala dito ng Panginoong Hesukristo nung bumaba siya. Kasi walang alam talaga ang tao kung paano maghanda sa Diyos. Yan din ang dahilan kung bakit si Kristo nagkatawan tao. Para tayo maihanda natin ang ating sarili sa Diyos. Siya ang liwanag. Siya nagbibigay talaga ng katotohanan. Siya talaga ang pinaka-ultimate. Kaya ang tawag niya siya ang simula, siya ang wakas. God and Jesus Himself, sinabi niya, I am the Alpha and the Omega. Ako ang dahilan kung bakit kayo nariyan. Ako rin ang dahilan ng pagiging wakas nyo. I am the Alpha. Jesus Christ, God is the Alpha and Omega. Kaya nga nung bumaba siya dito, walang nakaunawa sa Kanya. Nung bumaba siya dito, hindi siya popular. Si Jesus Christ nung bumaba rito, hindi siya popular. Walang nakakilala sa Kanya. Pinakilala pa. Subalit yung iba ayaw siyang kilalanin. Nang gusto talaga ng Panginoon Diyos, maliwanagan kayo. Maunawaan nyo bakit kayo narito. Maunawaan nyo ang final goal, ultimate goal sa buhay is to prepare yourself to meet your Maker. To meet your God. At yun ay hinanda ni Jesus Christ talaga. He died on the cross to cleanse our sin. Siya na talaga naglinis. Imagine ninyo, siya na talaga naglinis sa atin para maihanda sa harapan ng Diyos. Ganyang kabuti ang Diyos. At ngayon, hindi nyo pa siya bibigyan ng panahon. Hindi nyo pa siya bibigyan ng kahalagahan sa buhay nyo. Hindi nyo pa ihahanda ang sarili nyo. Na balang araw talagang haharap tayo sa Diyos. Siya na nagbihis sa atin, siya na naglinis sa atin. Siya na nagpapabanal sa atin. And then binabaliwala pa ng mga tao. Yan ang masakit. And that is truth dito sa babasahin natin. Ganun kabuti ang Diyos. Pero ang reward naman sa mga kikilala sa Kanya, they will be children of God. You will be children of light. Sige, basahin natin John chapter 1, verses 1 to 13. Okay? Sige, kahit English, babasahin ko yung verse 1, kayo sa verse 2. Alam nyo, itong John chapter 1:13, ito yung talagang pinakadahilan. Bakit tayo nananambahan? At paano pinrepair ng Diyos ang ating kaluluwa na haharap tayo sa Diyos?
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 2 kayo. 3. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that He has been made. So siya talaga simula. Siya lumikha ng lahat ng bagay. Siya. Siya at siya. Sa 4 kayo. Ang liwanag talaga. Yung iba kasi, naghahanap pa ng ibang kasiyahan. Sa commercial, sa Facebook, no? Sa pagpapaputi, sa pagpapaganda, lahat yan hinahanap nila. Sa pagkain, sa pagpapasyal, pag around the world, sa kayamanan, sa kagandahan ng bagay, pagandahan pa ng bahay eh. Akala nila yun ang kasiyahan dito. But it is darkness. One of the darkness, kaya nagiging insecure kasi gusto nyo maging mayaman, maging sikat. It would bring you darkness. Ano yan? Takot. It would only bring insecurities kapag ang tinitignan nyo ay ang daigdig, ang pangangailangan sa dito. Kaya ako wala na akong balak magpalaki ng bahay. Ang hirap yata magpalaki ng bahay, ano? Pero yung iba, basta't may pera, may bonus, nagpapaganda, nagpapalawak ng bahay, maganda na, pagagandahin pa, para makakala mo yun ang kanilang kasiyahan. Hindi yan ang kasiyahan. Do not make it your goal. The light shines in the darkness, but darkness has not understood it. Yung darkness dito, yun yung daigdig ha. Yun yung hinahanap-hanap ng tao. Paano maging masaya rito, paano maging payapa, ano ang satisfaction. The world will bring you only darkness. The world will bring you insecurities. The world will bring you loneliness. Kasi hindi ka bibigyan ng kasapatan ng daigdig. Darkness yan. It's only the light, the God Himself will bring you satisfaction and light. O sige, kayo naman sa 6. Seven. He came as a witness to testify concerning that light, so that through Him all men might believe. Si ano muna nag-testify? Si John the Baptist. Kasi nga, kailangan ipakilala si Jesus. Wala talaga nakakilala kay Jesus. Wala. Ordinaryong tao lang talaga siya nung siya'y pinanganak. Kaya kailangan muna siyang ipakilala. Okay, kayo, sabihin. 8. Para maniwala tayo na Jesus Himself will bring you satisfaction. Jesus Himself is the light. Jesus is the truth, the way. Wala na talagang iba. Si John ang nagpatotoo. He himself was not the light. Si John, hindi siya talaga ang light. Pero maganda siya magsalita. At nakakatouch yung kanyang salita. At maraming tagasunod siya. Maraming sumunod sa kanya. Pero sabi niya, hindi siya ang light. Jesus is the light. Okay. He come only as a witness to the light. Okay, 9 kayo. Okay. Kasi ang tao, marami pag kung ano nung pinag-aaralan no? Andiyan ang kagandahan ng universe, pinag-aaralan pa nila kung paano nagsimula. Actually, ito nasabi ko na, ang kagandahan ng ating daigdig ay hindi para pag-aralan at malaman nyo lahat. Hindi yan talaga kalooban niya. Ang kalooban niya para mamangha kayo at sambahin siya. Bakit ba naman hinanap pa kung saan-saan ang kagandahan ng daigdig kesyo? Ito'y nagsimula sa gano'n, sa gumula na gano'n. Ang sinamba na nila, evolusyon. Ang sinamba na nila, yung sarili nila. Ang sinamba nila that we can control our life. Nakakadismaya talaga. Nakakadismaya. And it is darkness in the mind of men. Ngayon, yung mga matatalino about evolution, ang tawag sa atin ay we are calling to the imaginary friend. Imaginary friend daw ang Panginoon. Pero I call them, pero hindi naman talaga imaginary. Sila naman sumusunod sa imaginary process. Alam niyo, evolution, imaginary lang yan. Paano na? Wala naman talagang scientific proof dyan Wala.
Imagination lang na yan, na nagsimula ang tao sa ape. Imagination lang lahat yan. Haka-haka. Kaya nga, teorya. Ngayon, tinutokso tayo kasi daw, ang ating ginagawa ay tumatawag sa imaginary friend. Jesus, God is not imaginary. He is a person. Pero I tell them, sa mga naniwala sa mga evolution, they are following the imaginary process. Imagination lang yung Big Bang. Imagination lang yung mga nagkaroon ng iba't ibang evolution. Kaya nga si Jesus pumunta rito para ipaliwanag kung sino ang Diyos sa magitan ng kanyang buhay. Kaya nga dito sabi, He came to give us light. Maunawaan natin, ano ba ang purpose sa buhay? Ano ba ang final goal natin? The final goal of man is to prepare yourself to meet your Creator. The evolution, they denied the Creator. They do not like to meet their Creator. So they make their own imaginative process. And that's the truth. Pero tayo, we believe in Him who created us, who designed us. At yun kaya siya bumaba para maunawaan natin kung sino ang Diyos sa buhay ni Kristo. He is full of love. He is full of forgiveness. He is the light in our heart. He is the light in our mind. He is the light in our soul. He was in the world. Ito masakit. He was in the world, and through the world was made through Him. The world did not recognize Him. And He is being denied. Ito pa masakit. Nung siya'y muling nabuhay, talagang gawa rin ng mga espiritong masasama to mga evil spirit. Nung siya'y muling nabuhay, pinatotohanan na. Pinatotohanan ng mga sundalo. Nakita namin yung anghel, binuksan. Binuksan yung pinaglilibigan ni Jesus. Nakita namin na kami. Alam nyo ginawa ng mga tao? They covered it up. Sabihin nyo, walang nangyari. Sabihin nyo, ninakaw ang kanyang katawan. Because the world will, talagang ang plano talaga ng daigdig is to cover your mind with falsehood. Lahat, karamihan ng mga pinaniniwalaan nyo galing sa inyong binabasa, galing sa mga ibang relihiyon, they are darkness. Kaya nga si Jesus bumaba rito, and He is the light. Wag nyo, praise God at na-recognize natin siya sa puso natin. Praise God at tinanggap nyo siya sa buhay nyo. And that's light in our life. That is the light in our soul. Okay, 11 kayo. Hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Until now, hindi siya tinatanggap ng mga Hudyo. Until now. Pero pinagpapala ang mga Hudyo kahit na siya dinideny. Kasi yun ang promise niya You see, kung meron din lang, alam nyo, na talagang may Diyos, look at Israel. Kung meron din lang magsasabi na tapat ba talaga ang Diyos, look at Israel. Kung meron din lang magsasabi na totoo ba sinasabi sa Bible, look at Israel. Sinabi na talaga yan, I will protect my people. Ilang beses na yan talagang sirain, tanggalin, iburahin ang mga Hudyo. Mula pa sa Assyrian Empire, mula pa sa Babylonian Empire, sa Roman Empire, talagang gusto nilang burahin, mawala ng bansang Hudyo. And for how many years, binalik naman sila in 1948 ng Panginoon Diyos. At ngayon, mayroon uling Israel. Nawala lahat ng imperyo. Nawala lahat ng mga bansa. Nawala lahat ng mga nais ipapatayin sila. But Israel remain. Kasi covenant yan Kaya kung meron lang magsabi na may totoong relihiyon na Diyos, ang Kristyanismo na galing sa mga Hudyo. Actually, galing tayo sa mga Hudyo, yung ating belief. Dahil covenant,
people ang Israel. Kasi Jesus Christ is Israelite. Jesus Christ is a Jew. At magaganap talaga, bababa siya, magpapakita siya ng literal. Kaya hinahanda niya ngayon ang Israel. Even history would tell you that there is God. Even the history would tell you that the Bible is true. And this is the light. Sige, sa 12 kayo. Ito magandang balita. Sige, ako na sa 12. Ako sa 12. Yet, so, marami ang hindi naniwala kay Jesus. Hindi siya popular at that time. Ang kanyang sariling bansa, lahi niya, hindi siya tinanggap. In verse 12, there is a promise. Yet, to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. And 13 kayo, basahin niyo sa 13. Yes, you were born by your parents through flesh. But dito, actually, when you accepted Jesus Christ, you become born again in spirit. Yun yung born again. You become the children of light. Alam nyo ba, na once na tinanggap nyo si Jesus, ang Espiritu nasa inyo, at nagliliwanag kayo sa paningin niya. Merong isang patuto sa JA1. No? Isang possess, yung bang natotorture. Tapos, syempre, usually, ganun ang ginagawa nila. Ina-invite sa church yan. Pagka-pray, tapos napaalis. Pero yung iba naman, meron pa rin mga tinotorture na spirit. Ayaw pumasok sa church. Ayaw! Tapos nung tinanong siya, hindi ko makita kasi ang liwanag sa loob. Bawat isa'y nagliliwanag. At yan talaga ang literal na nangyayari sa tumatanggap kay Jesus. Alam nyo ba, once tinanggap nyo si Yesu Cristo sa buhay nyo, yung Espiritu ng Diyos ay nagliliwanag sa buhay nyo. You are the children of light. It's not figurative na kayo ay mga anak ng liwanag, na kayo'y nasa liwanag. It is literal. Each of you, ang tingin ng Diyos dito pag siya'y tumingin para kay mga tala dito sa daigdig. At yun ay napatunayan ko nung isa ay nagpatotoo. Ayaw niyang pumasok sa church kasi nasisilaw daw siya kasi lahat ng tao liwanag. And it was literal. Kaya lahat ng kikilala kay Jesus, lahat ng tatanggap kay Hesus Kristo, alam niyo ba na kayo'y nagliliwanag na sa daigdig ng mga espiritual? Sa harap ng Diyos, nagliliwanag kayo. Sa harap ng mga demonyo, maliwanag kayo. Kaya yung iba takot pag nakita ang isang Kristiyano kasi they look at you as light. You are children of light. Okay. Light extinguishes darkness. Wala naman talagang kadiliman kung may liwanag. Pero ang liwanag pag nandyan talaga nawawala ang dilim. Nagkakaroon lang ng dilim kapag nawawala ang liwanag. At yan ang talaga ang nature niyan. Wala talagang dilim. Kaya lang nagkakadilim kasi walang liwanag. Pero kapag ang liwanag ay nandyan, kahit kailan, as long as nandyan ang liwanag, kailanman ay hindi magkakaroon ng kadiliman. At yan ang nature. Not nature yan. So, even in your life, kapag tinanggap nyo si Jesus, hindi na kayo mapupunta sa kadiliman. Hindi na kayo bati ng mga dyablo kasi nasa liwanag na kayo. Nung sinabi na kayo'y nilipat sa liwanag mula sa kadiliman, literal po yun. Ang isang tao ay nadidiliman lamang kapag wala sa Panginoon. Ang isang tao ay nagugulo ng isipan kapag wala sa Panginoon. Pero as long as you are in the light, God will give you light, God will give you wisdom, God will give you understanding, God will give you ways. Yung ba para ang gaang ng buhay sa'yo? Para bang ang gaang ng lahat ng mga iniisip mo? Para bang gaang lahat ng iyong ginagawa? Kasi God is with you. Ang nagbibigay talaga ng kabigatan sa buhay natin, sa puso natin, nagbibigay talaga ng takot sa puso nyo, ang dyablo. So stay in the light.
At yun din sinasabi, resist the devil in it, he will flee from you. Kasi nga, he cannot go against you. Sila mismo nasisilaw sa liwanag nyo. Jesus was not popular, but let Him be popular in your heart. Doon sa 10 and 12, nabasa natin, pumunta yung liwanag, pero hindi siya nakilala. Maging kanyang mga kababayan, hindi siya kinilala. Let Jesus light your heart. Mali ang pagkasulat, no? Light your heart. Kulang. Mali lang ang typing. Let Jesus light our heart. Ang masakit kasi, nung punta si Jesus dito, siya na yung liwanag, pero hindi siya kinilala. Kasi nadidiliman sila ng kanilang mga tradisyon, nadidiliman sila ng kanilang mga personal na mga interest. Yung mga yung mga saserdote noon, kaya naging saserdote kasi sikat, ginagalang, no, may pera, yung mga abuloy na pupunta sa kanila. And they do not like maging popular si Jesus Christ kasi matatabunan sila. Kaya nga siya pinapatay. Alam nyo, kapag kayo, masyado kayong attached sa daigdig, nadidilimang kayo. Kung kayo attached masyado sa flesh nyo, nadidiliman kayo. Kung kayo masyadong attached sa mga bagay dito sa daigdig, nadidiliman kayo. Ako'y nanginayang lang, mayroon akong kilala. Pinababalik namin talaga siya sa church. Pero ayaw niya. Kasi masyado na siyang naging passionista. Masyado na siya nagkaroon ng maraming pera until na mamatay siya. Lahat ng mga beauty products niya na baliwala. Kahit siya gumastos siya ng mga milyon-milyon o kalahating milyon, nabulok din ang kanyang mga pinagpaguran. Ang masakit, nung talagang ilang araw na lang, mamamatay siya. Tsaka siya nagsabi, sige, magsisimba ako. Yun ang masakit. No? Hindi na yung gusto hindi na yung talaga galing sa heart Yung mga ganon, marami ko narinig yung malapit ang mamatay, gusto ko magsimba ko. Pero namatay pa rin. Siguro hindi lang ako nakarinig noon. Marami yung mga nasa point of death at saka magdi-decide magsisimba, maglilingkod sa Panginoon. Ang tingin ko sa mga ganon, hindi na nila pinayagan ng Panginoon kasi suhol na yun Suhol na yun. Para bang sinasabi niya, Lord, pagalingin niyo ako, magsisimba ako. Suhol na yun. Kasi simula, sinasabi na siya, bumalik ka sa Panginoon, mag-serve ka na sa Panginoon. Kasi dati siya Christian, dati siyang song leader. Marami, hindi lang pala ako nagsabi sa kanyang pala, marami. Pero, kinikipit-baklikat niya lang. Pero nung 2 araw na lang halos, mamamatay na siya. Alam niya na mamamatay siya. Tsaka nag-decide, magsisimba ako pag gumaling ako. But as I look at it, hindi na yun galing sa puso. Panunuhol na yun. Bribery na yun. Sana, wag natin i-bribe ang Diyos. Ito'y galing dapat sa puso natin. Prepare yourself to meet God. Yung bang desperado ka lang, tapos sabihin maglilingkod ka sa Panginoon, yung bang desperado ka lang, kasi kailangan mo ng pera, sige magtatights ako pag ako nakakahanap ng trabaho. Pero nakahanap ng trabaho, di naman nagtatights. Maraming case din na ganun. Bribery yun hindi galing talaga sa puso Dapat, ang gusto niya, galing sa puso. Kahit di mo sabihin yan, gagawin mo. And the Lord is lighting your heart. Maliliwanagan ka. Kung tapat ka sa Panginoon, talagang tinanggap mo ang Panginoong Jesus, magaang ang magbigay. Magaang ang ang sarap magsimba. Ang sarap umawit. Ang sarap umawit. No? At talagang you will prioritize na mag-serve sa Lord. Pero yung mga nagsisimba lang na kasi may panahon lang, o di kaya sila yung na-assign. Ma-assign o hindi ma-assign, umattend naman kayo. Kasi sila ang song leader, sila ang preacher, sila ang taya, sila ang maglilingkod. Wag ganon. O di kaya maganda panahon, pag umulan na ayaw nang umattend.
Ako nung ako'y bago palang Christian, nagdadalawang isip ako kung ako'y a-attend ng prayer meeting. Kasi ang prayer meeting noon, Wednesday. Wednesday, may todas. Alam niyo yung todas? Paborito ko pa naman, yun? Yung sila Joey De Leon, yung katatawanan, yung todas, yung school buko. Yan, hinaabangan ko talaga yan. Alas 7 yun, todas. Manonood talaga ako. Tapos, Wednesday prayer meeting, alas 7. Nagdadalawang isip ako talaga kung attend ako ng prayer meeting o patatapusin ko yung panonood ng todas. Pero at the end, nakikita ko na lang sarili ko, papunta na pa rin ako sa church. Kasi there is a calling eh. I know God is alive. I know ito dapat ang i-priority ko. Amen? Huwag niyong i-bribe ang Panginoon. Dapat galing sa puso. Ngayon pa lang, magaang kayong naglilingkod. Magaang kayong nagsiserve. Magaang kayong pag nagkaroon ng contribution, magaang iyon na ibigay nyo. At pagpapalain kayo ng Panginoon. Kasi nga, the ultimate goal, ang ultimate goal talaga ng kaluluwa is to prepare to meet God. Tandaan nyo, hindi ang pag-aaral ang ultimate goal. Hindi ang trabaho ang ultimate goal. Hindi ang minamahal nating girlfriend, boyfriend ang ultimate goal. Hindi ang bahay ang ultimate goal. Ang ultimate goal is to prepare your soul to meet the Lord. At yun din ang gusto ng Panginoon Diyos. Kaya siya bumaba rito para ipaliwanag sa inyo. Itong pinagkakabalahan nyo, walang kwenta to. Kaya sabi niya rin, mag-ipon kayo sa langit. Ito, wala to. Prepare yourself to beat God. So, people choose darkness. Yun ang masakit. Mas pinili nila ang kadiliman. Mas pinili nila ang daigdig. Mas pinili nila ang mga pangarap nila dito sa lupa na nawawala rin. People choose darkness. Yung mga darkness na yan, as I told you, yun yung mga religion, tradition, world knowledge, yung mga pangarap nyo, mga ambisyon nyo, mga darkness yan eh. Kaya lagi ko rin sinasabi, kung mangangarap din lang kayo, mangarap kayo para sa Panginoon. Kung meron din lang kayo pagyayabang, ipagyabang nyo ang Panginoon. Kung meron din lang kayong i-desire sa lahat sa buhay nyo, i-desire nyo ang Panginoon. Siyang ultimate talaga na goal natin. As long as wala kayo sa Panginoon, as long hindi nyo dinidesire ang Panginoon, as long as hindi nyo kasiyahan ang Panginoon, as long as hindi nyo objective ang Diyos, you are still in the darkness. Nasa kadiliman pa rin kayo. Kasi lahat yung mawawala naman yan eh. Put your light to God. He is the light. He will explain to you how to live. He will explain to you how to be happy. He will explain to you how to be satisfied. Lahat na siya ang una at siya rin ang wakas. Kaya nga at the end, sa 12 and 13, ang conclusion, be the children of light. Sa lahat naman ng tatanggap sa Kanya. Sa lahat naman na siyang magiging kasiyahan. Sa lahat naman ng maniniwala sa Kanya, ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Anak ng kaliwanagan. And as I told you, ang liwanag na tinutukoy sa Bible ay hindi figurative. Ito ay literal. Liwanag sa inyong kaluluwa, liwanag sa paningin ng Diyos, liwanag na makikita kayo ng mga diablo, hindi na kayo sa kadiliman, malalayo na sila sa inyo, ayaw na sila sa inyo, hindi na kayo bate, hindi na kayo vibes, iba na kayo, liwanag na kayo. Literal yan. And that is the promise of Jesus Christ. In the world, ang totoo, dito sa daigdig, we are literal light. Mga literal na liwanag kayo. Liwanag kayo sa inyong pamilya. Liwanag kayo sa inyong katrabaho. Liwanag kayo sa inyong kaibigan. Liwanag kayo sa mga espiritual na nakapaligid sa inyo. Tayo lahat magsitayo. Purihin ang Panginoon. Lord, ang inyong liwanag, Panginoon, ang sumakop sa kaluluwa ng bawat isa.
Ang iyong liwanag, Panginoon, ang tutunaw sa lahat, Lord God, ng kadiliman, Panginoon, na tinanim ng dyablo sa buhay nila. Ang liwanag ninyo, Panginoon, ang magbibigay, Lord God, ng kagalingan sa aming espiritual, kasama ang pisikal na sakit. Ang liwanag ninyo, Panginoon, ang magiging gabay namin, Panginoon. Ang liwanag ninyo, Panginoon, ang magbibigay sa amin, Lord God, ng kaunawaan, Panginoon, sa araw-araw namin buhay. Ang liwanag ninyo, Lord God, ang magbibigay ng kagaanan sa aming puso, sa aming damdamin, sa lahat ng aming ginagawa. Itaas natin po ang ating mga kamay. Ikaw ang dahilan, Panginoon na Diyos, ng lahat ng bagay. Ikaw ang simula. Ikaw ang wakas. Ikaw rin ang dahilan, Panginoon, upang kami ihanda sa inyong Ama, Panginoon. Sa Diyos na kataas-taasan. Salamat sa paglilinis sa amin. Lord, tulungan niyo kaming maihanda ang aming isipan, ang aming puso, ang aming kaluluwa sa Diyos Ama na tumawag sa amin sa magitan ni Jesucristo. Pagpalain kayo ng Panginoon, ng mga naniwala sa Panginoong Jesucristo. Kayo'y gawing mga anak niya sa liwanag sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon.